What's up guys? Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon ay araw ng Martes, pizza 12 ng Mayo. So, kahapon ang daming nangyari. Pero, ang topic ko ngayon ay dalawang bagay. Para sa ating mga pinapanood. Alam ko lahat na, lalo na yung mga OFW, pag wala na yan mga napapanood, katulad ko, kung ano na lang pinapanood yan dito sa YouTube para malibang yung sarili, di ba guys? So, meron pa ako guys, 25 minutes at nandito na ako sa aking trabaho. So, bago ako mag-login, nais kong makipagkwentuhan muna sa inyo. At unang-una, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat guys. Maraming salamat. At ngayon, ang aking topic for today ay dalawang klase. Tungkol kay Daddy Frankie at tungkol naman doon sa Kalingap. Siguro nag-viral yan, di ba? Oh, nag-viral yon. So, ang una natin pagkukwentuhan ay tungkol kay Beyonce. Nagulat talaga ako, guys. Alam mo kung bakit. Kasi 'di ba, ang Kalingap ang siyang dahilan kung bakit sila medyo gumanda yung kanilang buhay. Oo, nasubaybayan ko 'yan eh. Napanood ko 'yan sa simulat sa poll. Yan nga ang sabi ko sa inyo. Kapag wala akong napapanood na lahat-lahat na napapanood ko, lalo dito sa trabaho ko, kapag napapanood ko na yung mga or napapakinggan ko, lalo na yung mga aking mga kaibigan, katulad nila Ate Milit Vlogs, yan, lahat sila, hindi lang ako nagko-comment, pero nakikinig ako sa kanilang mga pinagkukwentuhan. Oo, parang nanonood na rin, siyempre ipi-play ko yun, parang nanonood na rin ako. Kaya lang, nandito ako sa trabaho, kaya ang ginagawa ko na lang, pinapakinggan ko na lang siya sa pamamagitan ng Bluetooth. So, alam ko yan guys, kung anong mga kukwentuhan nila, ano rin nila yung mga content nila. Alam ko yan, kasi pinapanood ko nga. Unang-una sila yung pinapanood ko, yung aking mga kaibigan. At kapag wala na talaga akong mapanood na iba, talagang pinapanood ko yung kung anong dumadaan sa aking page. Lalo sa Facebook. So, ito guys, ay napanood ko to sa Facebook. Itong tungkol kay Beyonce. Nagulat ako dahil sa ngayon, iba na talaga yung panahon guys. Oo, iba na talaga yung panahon. Ngayon, yung tumutulong siya na yung nagiging masama. Experience ko yan. Kung sino yung tumutulong sa'yo or kung sino yung nakatulong sa'yo, siya yung nagiging masama. Oo. Ngayong panahon na ngayon, karamihan ganyan na guys yung mga nangyayari. So, nagulat ako dahil ang alam ko, si Kalingap ang tumulong kay Beyonce para kumbaga, mabago yung kanilang buhay. Katulad ng napagawaan sila ng bahay, etc. Ang sinasabi naman ng iba ay dahil daw yun sa mga sponsor. Para sa akin, sa personal na opinion, oo, nandoon na tayo. Iba yung tumulong mga sponsor. Pero kung hindi naman dahil kay Kalingap, sa Kalingap, hindi rin naman yun darating doon sa punto na yun na tutulungan si Beyonce. So, kahit ano pang sabihin natin, si Beyonce may utang na loob kay Kalingap. Lalong-lalo na yung pamilya kasi sila yung, sila yung magulang ni Beyonce. Minsan kasi guys, matuto tayong tumanaw ng utang na loob. At ang pagkakaalam ko pa, kaya nabuwag yung love team ni Beyonce at ni Edo based doon sa sinabi ni Beyonce sa Raffy Tulfo dahil sa dinala daw siya sa liblib na lugar ni Edo. Oo. Yun ang hindi ako papayag. Against ako sa ganoon. Oo. Pero yung sinasabi naman ng tatay ni Beyonce na ginawa ng pelikula si Beyonce, wow ha, artista. Ginawan daw ng pelikula si Beyonce at napakainit daw. Kahit daw napakainit, ginagawan daw nila, binibidyohan daw nila. Alam nyo, para sa akin, pwede silang magsabi na wag, di ba? Pwede silang, wag muna kasi mainit.
Pero dahil sa gusto rin nilang umangat yung buhay nila, eh hinayaan nila, hindi yun pagkakamali ng Kalingap. Para sa akin ha guys, hindi yun pagkakamali ng Kalingap. Ang ano nun, nandoon sa pamilya ni Beyonce or kay Beyonce, pwede naman nilang pakiusapan ang Kalingap na wag muna dahil napakainit. Pwede naman ng ganun. Oo, hindi naman sila, sigurado ako hindi naman sila pipilitin ng Kalingap na gawin yung bagay na ayaw nila. Oo. Yun ang reklamo din ng tatay ni Beyonce doon sa Raffy Tulfo. At kahit daw ang init-init, kinukunan daw ng video, etc. etc. Oh. Bakit ka pumayag na gawan ng video yung anak sa arawan, 'di ba? Bakit ka pumayag? Pwede ka naman magsabing wag. Pwede ka naman humindi eh. Pero nang dahil sa gusto mo rin gumanda yung buhay nyo, 'di ba? Eh hindi ka nagsalita. So hindi kasalanan ng Kalingap 'yun. Para sa akin, guys. Oo. At saka matuto kayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa inyo. Oo. At saka dapat alam mo, kung ako rin kay Kalingap, halimbawa natulungan ko na si Beyonce, tapos mayroon akong nalaman na mayroon nakikisaw-saw. Kung ako, lalayo na ako. Oo. Kaya hindi lang naman pagkakamali ng kabila at hindi rin naman pagkakamali ng Kalingap. Parang parehas lang naman sila eh. Oo. Dahil kung ako yung vlogger, na gano'n, nakikita ko na maraming sumasawsaw kay Beyonce, halimbawa, iiwanan ko na yon. Oo, iiwanan ko na yon. Magpupukus ako sa mga iba kasi mahirap guys, pag may mga problemang ganito, mahirap. Oo. Kaya, alam mo, proud ako kay Daddy Frank. Dito naman tayo guys kay Daddy Frankie. Kay Daddy Frankie naman, pag alam niyang ganun, hindi siya sumisiksik. Oo. Mas maganda kasi yung solo niya eh. Yung mayroon siyang mga kahati. At wala naman, tingnan mo yung mga videos ni Daddy Frankie. Siya lang. Wala siyang mga sponsor, wala siyang ganyan-ganyan. Oo. Kasi yung mga binibigay ng mga tumutulong, ibinibigay din ni Daddy Frankie doon sa mga beneficiary. Oo. Kaya wala si Daddy Frankie ganyan-ganyan. At saka yung mga pinapabahay ni Daddy Frankie, tama yung ginagawa ni Daddy Frankie. Binibidyohan niya yung tao, yung kinikita ng tao. Siguro si Daddy Frankie kumukuha sa, halimbawa na lang kay Ate Nida. Binibidyohan niya si Ate Nidia, maganda ang views, di ba? Si Daddy Frankie mismo ang nagsasabi, ang maganda ang views, huwag kang mag-alala, ipapagawa ko yung bahay mo. Si Daddy Frankie may target yan dyan. Porsyento. Oo. Limbawa, kumita ang video ni Anida ng mga, halimbawa, kumita ng mga 100 pesos, halimbawa. Kukuha lang o kaya 50-50. O kaya ibibigay niya kay Ate Nida yung 40% sa kanya ang 60% kasi nagagasolina siya, nagaganyan siya, ganyan. Ang dami, di ba? So, ibibigay niya doon sa beneficiary yung 40,000 ay 40% or 30%. O, di ba? Maganda. Kasi si Daddy Frankie, sinusweldohan din naman niya yung mga editors, yung mga cameraman. Siyempre, kailangan talaga mas malaki yung sa kanya. Kaya kahit ibigay na lang kay Ate Nida, halimbawa yung 30%, yung 70% ay kay Daddy Frankie kasi sinasahuran niya yung mga kasama niya. Oo. Mga cameraman, siyempre. Oo. Ganun lang yun, guys. Kaya mas maganda itong ginagawa ni Daddy Frankie. Kaya lang, ang problema naman ni Daddy Frankie yung DSWD. Nakakaawa. Yung mga tinulungan ni Daddy Frankie. Tama lang yung sinabi ni Nanay Ansing na
sinabi niya doon sa ano pinuntahan niya na bakit hindi nila tulungan yung mga nasa daan, bakit yung mga mababuti na ang kinukuha nila. Yan ang sabi niya sa DSWD. Tama lang naman din naman si Ansing. Doon agree ako kay Ansing. Oo. Kaya guys, mahirap din talaga yung mga ganyan, mga love team. Mahirap yan kasi lalaki, babae yan eh. Nandan yung akapan, nandyan yung ano para mag-pretend na magkasintahan, yung mga hindi maganda. Si Daddy Frankie talaga maganda yung ginagawa niya. Oo. Pero yung mga love team na ganyan, wala. Oo. Yung kay Ate Nida tsaka kay kay Oliver, biro-biro lang yun. Pero hindi nila siniseryosong mag-love team. Hindi talaga maganda yung mga love team na ganyan. Oo. Kasi ang lalaki ay lalaki yan talaga. Oo. Machansingan mo yung babae, nakalamang na. Kaya mahirap guys. So hanggang dito na lang guys yung aking kwento muna sa inyo. At bukas naman ulit. Guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, paki-suportahan nyo naman po ang aking channel at pakipindot nyo ang bell button at piliin nyo yung all para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. At yung i-reveal ko sanang sabon sa inyo, hindi ko nagawa dahil sa ako ay nagkaroon ng migraine sa mga araw ng day off ko. Kaya ang ginawa ko lang guys, ako ay natulog sa napakadilim na kwarto. At mahirap ako guys kapag may migraine, nandyan yung sumusuka ko. Hindi talaga ako makatayo, hindi ako makapagtrabaho talaga guys. Sobrang migraine yung aking naramdaman nung mga araw na yon. Pero yun, patuloy kong ginagamit yung sabon para mas maganda yung matagal na ginamit ko para mas papaliwanag ko talaga sa inyo kung talagang epektibo nga ba o hindi. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking kwento. See you on my next video. Thank you so much. Bye-bye.